Magandang umaga, si Admar po ito. Kapansin-pansin dito po sa datos po ninyo na hinanda from PSA na nag-umpisang bumulusok itong pababa, itong foreign investment, approved foreign investment, noong hindi na in good terms ang Pangulo at pangalawang Pangulo, Doc. Yes, no? Very good observation, Admar, no? Yan yung sinasabi ko kanina na yung political situation sa ating bansa weighs heavily on the minds of our investors, no? The moment na nagkaroon ng fracture yung unity, doon na nagkaroon ito ng epekto sa investor sentiment sa ating bansa. Because nung nagkaroon ng fracture, that is a sign of political weakness na ng namumuno. And kapag ka mahina ang leader, na-exploit yan ng mga, syempre, gustong mag-take advantage sa kanya. No? So, kumbaga, dahil mahina yung leader, yan ang nakita nating consequence. No? Nagkaroon ng mataas na level of uncertainty sa ating bansa with respect to the president, and yan po yung naging epekto. So, halimbawa, yung impeachment, no? Isa yan sa mga factor. The fact na merong impeachment nung late 2024, ang nangyari dyan was naka-apekto yan sa investor sentiment. Ang makikita ninyo na nung time na yun talagang bumaba ang approved FDIs natin. No? And hindi lang yon nung umabot sa Supreme Court, no, na desisyon na i-shield muna, na in-archive, that is also a factor. So, kumbaga, hanggat hindi natatapos itong impeachment saga na ito, no, hanggat hindi natatapos itong kahinaan ng ating Pangulo, patuloy po na bababayan yung foreign direct investment approvals na yan, Admar. Isa sa mga nakaka-attract ng foreign investment is yung infrastruktura. At yung legacy infrastructure ng ating bansa, nandyan sa NCR at sa mga malapit na rehiyon. So ano ibig sabihin ng legacy infrastructure? Yan yung mga lumang infrastructure na hanggang ngayon napapakinabangan. Yung mga bagong infrastructure, bagamat may tinatayo, alam naman natin na pupunta sa pagnanakaw, na nagiging ghost project. Sa papel, makikita natin may naitayong investment or infrastructure, pero sa totoo lang, napunta na ito sa bulsa ng mga politiko natin. So, kung ikaw kung foreign investor, bakit ako mag-i-invest sa mga relihiyon na walang sufficient na infrastructure para ma-facilitate yung aking investment? So, magtatayo na lang ako ng pabrika doon sa mga rehiyon na kung saan may mga legacy infrastructure na. So, dyan na ngayon, Jade, papasok yung kahalagahan ng seryosong pag-i-implement ng infrastructure policy ng ating bansa. At nakita natin, ayon sa mga nangyayari ngayon dito sa mga issue ng infrastructure corruption, yan na yung nagiging epekto, Jade, no? Nagiging concentrated yung development sa ilang rehiyon lang sa ating bansa kasi nandun yung existing, yung tinatawag nating legacy infrastructure. Doon sa mga lugar, mga rehiyon na walang infrastructure, napakarami yan sa Visayas, no, na when I say walang infrastructure, kumbaga, yung mga infrastructure nila hindi sapat, no, para ma-facilitate itong mga foreign direct investments na ito. Kaya wala silang nakukuhang oportunidad. So, kumbaga, ano pa rin yan ito pa rin yung bahagi ng sinasabi ng mga eksperto na Imperial Manila na sistema, na kung saan ang development sa ating bansa ay concentrated sa mga rehiyong malapit sa Maynila. At the farther you are from NCR, halos walang opportunity na doon. Kasi ang nangyari nga, yung mga opportunities, kagaya nito mga FDIs, napupunta ito sa mga rehiyon na malapit sa NCR. At tama ka, Jade, no? Itong nangyari na ito, isa sa result of politics. Because our leaders chose to have development malapit sa sentro kesa doon sa mga malalayo at doon sa mga mahihirap na mga probinsya. Doc,